versikulo 6 hanggang sa 9. Ino diha mga kaigsuonan sa 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 6 hanggang sa 9. Kapin sa ito mga kaigsuonan nga nasa virtual nga makahimo pagbasa, malino. Ito na itong mga igsuon nga present diha sa virtual ang active diha. Dos Corinto, Kapitulo 5, versikulo 6 hangtod sa 9. Busa sa kanunay kita masaligon. Kita nasayod na samtang anina pa kita sa lawas, kita wala dito sa Ginoo. Kay kita nagaganabuhi man pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa atong makita. Busa kita mga masaligon o palibigon pagani noon nato nga mahimulag kita sa lawas kung maanaa kita sa atong puluyanan uban sa Ginoo. Sa ingon niyana maanaa kita sa puluyanan o mahimulag ginahimo natong kalabuton ang pagpahimuot kaniya. Amen. So ang kalabuton nato sa atong kinabuhi, nato kanang sa Pablo mga igsuon, mo ang pagpahimuot kaniya. So ang pangutana, dili mo ba nato lang sa atong kinabuhi? Nga gihimo natong goal sa kinabuhi na makapahimuot kita sa Ginoo. Mga igsuon. Imposible nga makapahimuot kita sa Dios, kundi wa kita man maghimo ini nga kalabuton. Imposible nga wala nimo ni kabuota, wa nimo ni timuha ang goal nga maabot nimo. Layo sa posibilidad. Ang usa ka butang nga dili nimo tuyoon, hindi nimo na maabot. Ang ubang gani sa tuyo sa pagpaningkamot nga maabot ang usa ka butang. Daghan ang magabuhaton para makamot lang ang usa ka butang nga dili mo. Di ba? Kining pagpahimuot sa Ginoo, gituyo ba ni nato sa atong kinabuhi? Nga mo ba ni gihimo nato tuyo ba? Nahimong tumong o tuyo sa atong kinabuhi nga gusto nato makapahimuot sa Dios. Kaya makaapekto man ni sa atong performance, makaapekto man ni sa atong pagkabuhaton, sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Mga igsuon. Di ba? Sa pagtratar nato sa atong isig katao, sa atong mga action, sa atong pagkabuhaton, sa atong mga desisyon, sa kinabuhi, sa atong mga choices, o sa atong pagpili. Kaya kinabuhi, nag-involve na siya o decision making, nag-involve na siya o nag-involve na siya o pagpili, nag-desisyon kita sa kinabuhi. Sa kinahanglan kaayo na ito nga masabtan kung unsa ba'y pahinungdan nato sa atong mga desisyon. Para unsa man ganung nagdesisyon ka man anak. Nganong ka na may imong pilikon? Nganong ka na may imong buhaton? Di ba? Kung moanha ka na sa ka lugar, unsa may imong tuyo, nganong ana magana sa lugar? So, sa atong kinabuhi, atong goal, makapahimuot kita sa Ginoo. Matod ba niya Apostol Pablo, nagkinabuhi ta sa pagtuo? Nahibalo ta nga samtang miabak kita ng inilawas, wala kita dito sa Ginoo. Nganong gusto man ta nga makapahimuot sa iya? Kay gusto nato nga tuwa ta sa iya. Gusto nato nga mahimong kauban nato siya. Mga kaigsuon. Ang Ginoo dili gid nato makauban kung dili kita magpahimuot kaniya. Nganong mahimong mag-ingon anak? Dili ang Ginoo ang mulayo kanato, kita ang galayo sa iya. Sama sa usa ka anak. Matod pa mga kaigsuonan diya sa sulat ni Samuel, sa diha nga ang hari sa Israel
mga igsuon mao si Saul. Gisugo sa Ginoo kini si Saul na hari. Gisugo siya. Unya ang gibuhat niya sa sugo kay wa man niya tuman. So, tungod kay wa niya gituman, gibiyaan nagulag siya sa Ginoo. Ang Ginoo wala na nakiguban sa iya. Naguba ang iyang relasyon sa Ginoo. Unsay hinungdan matod pa ni Samuel, ni Prophet Samuel kang Saul. To obey is better than sacrifice. Ang pagsugot mas labing maayo pa kaysa mga halad. Dili magkapahimuon sa Ginoo ang paghalad. Bisan unsay atong ihalad sa iya, kag-iisip nato nga may dili. Kung ang atong kinabuhi, ang atong pagkinabuhi, wala kita magdinuha sa pag-obey kanina. Kay ang pag-obey kanina, mas labing maayo pa kaysa paghalad. So, ingon pa niya, mga igsoon, nga ang rebellion may usa ka dako nga sala. Sa atong panahon mga igsoon, mas gusto sa tao kana bitaw gusto natong bayaran ang atong mga sala. Gusto natong bayaran. So kung sabi paagi, gusto natong bayaran, akan inani, pagbubuhato, na. Pero ang atong kinabuhi, dili ka gusto mag-obey. Pero ang gikinahanglan di ay mga kaigsuonan nga dapat mag-obey ka. Kay ang eternal life naa kini sa Dios. Ang kinabuhi dahil naa kini sa Dios. Pero kung dili nato pahimutan siya pinaagi sa pagsugod, mabulag kita sa iya. Ang usa ka anak nga dili mo obey, mo palayo mo na. Di ba? So dapat ang usa ka anak mahimong obedient siya, mahimong masinugtanon siya, mahimong magpasakop siya, musubmit siya sa iyang ginikanan. Ngano na ay sugot sa kasulatan na kahula imong amahan o imong inahan. Kay kana siya nga sugo, dili kana pagkulipon ka nato. Ang sugo nagtudlo kana nga aron aduna kitay maayo o malipayon na kinabuhi. Aron duna kitay maayo o malipayon nga relasyon. Maayo o malinaw nga relasyon. Kay kung di kita mag-obey, o di kita magtahod sa atong ginikanan, kung sa may usa nga mahimo nato, hindi kita magtahod. Disobey ang dili pagsugot. Pero kung kita matinahoron sa atong ginikanan, mainampingon kita sa pagsugot. Mabinantayin kita sa pagsugot. Dili tungod kay giulipon kita, kung dili sugo ka na, mo na siya role mga kaigsunan sa malipayon, malinawon nga kinabuhi. Busa ang kalipay, ang kalinaw, naa ka na siya kung naa ka na to ang pagpahimuon. So ang goal sa pag-obey is ang pagpahimuon. Dili nato mapahimutan ang Dios kung ang atong pamaagi sa pagpahimuon kaniya, atong kaugalingong pamaagi o ang atong kaugalingong pagkaman. Usa ni ini mga igsuon, basahon nato diya sa Mateo kapitulo 15. Matod pa sa versikulo 7. Mateo 15:7 hangtod sa 9. Kamong mga maon, maayo gayon ang pagkanimo ni Isaiah sa propesiya may tungod kaninyo sa iyang Panginoon. Kini mga tawhana, nagapasidumog kanako, pinaagi sa ilang mga ngabay.
Kapag nalayo ka na kung ilang kasing-kasing. Sa katawhan ng Israel, katawan sa Dios, usa na nakita sa Dios diya kanila na attitude mo gini. Mo pasidungog sila sa Dios, pero sa ila lang nabi. Kung wala ang Dios mahimuot nila. Tungod kay sa mga ngabil man lang ang pagpasidungog sa Dios. Ang buot sa Dios dapat naa ang kinasing-kasing na pagpahimuot. Ano sa mga kinasing-kasing na pagpahimuot? Kung kinasing-kasing na gamit, sincere ka na anak, dala na ang obedience. Na anak ang pagtao. Unya, makita nato nga diha sa libro sa Malakias, mahinumduman nato ang ato mga Bible study sa kinaagi nga ang Israel kung maghalad sila ngadto sa Ginoo, wala pa pasidungog. Ang pipila kanila mo halad sa mga butang na halad, biang na halad, mga daot nga mga halad ang ilang ihalad. Unsa na ilang halad sa una? Manana? Lagi masayon nila iha, masayon siguro ka na maihalad kay barato na. Kay gapaliton biya na. Nya mo gali nang ipang-abog ni Jesus kadto mga mamaligya ay di pestiblo kay dito mo sila mamalit daya sa ilang mga gamit sa pangalan. Kaya na may mga mamaligya ay dito. Nagligya sa baka, nagligya sa nabati, nagkarmiro, nagkano. Ano mo tayo galamiton sa pangalan? Nya mo palit sila dito kadto sa mga nagtipig. Kaya barato raman mo to. Ngayon so. Pero kining word mga kaigsuonan nga sacrifice, kung ato ng subayon nga asa na o kung si tinudlan na nahimo ng word nga sacrifice para sa sacrifice of our lips, giving thanks to His name, di ba? Kana or sacrifice kana sacrifice Bible nga gigamit og halad, gihubad og halad para sa Cebuano nga ang word sa English is sacrifice. Ang English ana mga kaigsuonan sacrifice pero sa Hebrew zibak Greek means living victim, means offering or a victim. Basta sacrifice victim. Niya kung atong gamiton mga igsoon ng Romans 12:1 and 2 ang ingon din nga offer your body sa living sacrifice. Ihalad ang inyong mga lawas sa nabuhing na halad. Buhing victim, living victim, ang buti pa sa buta. Kaya ganing sacrifice, ihaw ni, gipatay ni. Willing ba ta na mamatay kita? May mutang living victim. Bato pa si Ginoo, take up your cross. Follow me. Deny yourself. Follow me. Di ba na victim? Di mo kang victim. Di ba? Nadili ka makapalo, kining obedience, isan sa mga ginikanan. Matingala ka ibang bata, masubo mo sayon, basta gamay pa. Pero pagka dako naman nanay buwag, ganun dili naman na sila yung masayon subuon. Hindi sud naman kayo magsubuon. Kaya dili na sila willing mag-sacrifice. Pero masuko sila kung na sila pangayoon sa imo, nga dili ka muhatag. Gusto sila, ikaw mag-sacrifice sa ila, pero sila, dili sila willing mag-sacrifice. So, dili sakto ng prinsipyo, di ba? Mga bata, mahimo rin yung yapon mong ginikanan. Kaya ang lalaki, pagkaulitaw, makagusto na ang dalaga. Mga dalaga, mahimo rin yung yapon mong ginikanan. Kaya pag manalaga na mo, mga bata, kaya pag manalaga na mo, gusto na sa ulitaw. Pagwapa na mo, sige mong balik sa amin. Magdala-dala pag-inom sa amin, kaya precious kayo mo sa inyong lagwag. Kung maunsa na. Kaya basig, di ba basig, may mga kakita parang ito ano niya akong nagkrasan na ako, kaya lain-lay akong nagwag. Welcome tayo. Di ba? Huwag magaling kay crush, pero mabot mo nila. Kaya magustuhan mo ba? Grabe ninyo, gusto tagkalipay, ang sundo nato mga kaigsuonan, magpahimuon ka sa Ginoo. Kabaluta mag-sacrifice. Kaya ang una di ay sacrifice.
ay haang kalipay. Dili sakto nga unahon ang kalipay. Unya, walay sacrifice. Gusto ka karon mo ani o kalipay? Ang binhi ana sacrifice. Ang binhi sa kalipay sacrifice. Panahon mo ng mga tao karon nga nag-sacrifice. Nag-anto sila, namamigya sila karon. Namamigya kayo. Grabe ang antos diya sacrifice dito namamigya. Ugma ana, lipay kayo na, kaya mag-ihap ng kwarta. Pero karon hindi mag-antos. Ugma, namingoy, gawa na kwarta. Pero karon ang nag-sacrifice, pugong ta sa kaugalingon, kahit pagka-ugma. Kabalo ba? Kabalo nga, kung amin ka kalibay. Sacrifice karon kalipay ugma. Inani, ang atong pag-alagad sa Ginoo, binhi, ipugas, sacrifice. Mga kaigsuunan. Kay ang giingon din sa kasulatan, mahimo man ta karon sacrifice, buti pa sabot, mahimo man tang victim karon tungod kay di man lagi nato kanang tao nga di mapabiktim, dili man na siya antos. Di ba? Di man na makapasailog, di man na makapailog, kaya di man mapabiktim. Pero mag-okay ka lang na mabiktim ka, sabi na lang na, pasayuan mo ka, sabi na lang na, nagtuson na nato na, sabi na lang na, ato na nito yan sino, sabi na lang na, pasayuan lang nato na. Kaya willing ka na mapabiktim. Pero di ka willing, magdumot ka. Imong pagdumot, na ay dautan sa imo sulod na pagbati, mao Ginoo na imuhatag sa imo sa kalaot. Kita ni mo ng tao ng imong kakapukan, dapat ang imong pinasulugan. Tungod kay kakapukan ka na niya. Di ba? Ano siya? Pero makapainom ka, hallelujah! So, matod pa diyan ni Apostol Pablo sa Apostol Pedro sa iyang sulat mga sulat. Tapos kamo makaantos sa makabiyot. Ang Ginoo gayon mao ang mangunay sa pag-ayo. 1 Peter 5:10. Kung tapos kamo makaantos sa makabiyot, ang Dios sa kanang grasya nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyang dayon himaya at Kristo, mao gayon ang mangunay sa pag-ayo, pag-igsoon o pagbasko kaninyo. Kalimay. Santiago 1:12. Bulahan ang tao nga mubarog sa mga pagsulay. Kay human siya masulay, pagkadawato ni ang purong-purong sa kinabuhi, nagisaan sa Diyos na nangyayot mo lang yan. Puro ka na sacrifice. Unsa man yung sacrifice? Halad ka na. Offering ka na siya. Halad. Kung ka na halad, dingit ka na siya kwarta. Labaw pa na sa kwarta. Kay ang kana nga halad, mao kana ang atong kaugalingon. Mao kana nasulat sa Roma 12:1-2, atong lawas na nahimong sacrifice, nahimong halad. So kung kita karon mag-sacrifice, makapahimuot kita sa Ginoo, kay makaobey man kita kanina. Ang atong balikan mga igsoon Mateo 15. Natin pa din na, tawang lamang ang ilang pagsimba kanako, samlim ilang ipanudlo, sa ilang pagpanudlo, ilang mang di pa kadoktrina ang kalagaan nga hinimo lamang mga tao. Ang problema sa ato, gusto nato nga magsimba sa Dios. Pero sa atong kaugalingong pamagi. Pero ang pagsimba sa Dios, dili pinaagi sa atong kaugalingong paagi, kundi pinaagi sa iyang paagi. In spirit and in truth. Unya, atong sundon ang iyang sugo. Kay ang iyang sugo, kung ato kining sundon, mag-obey kita. Makapahimuot kita kanina. Kadaghan karon sa nahimong mga tradisyon sa church. Kang ayaw mga tradisyon nga gipangbuhat. Wala na hinong ng sugo sa Ginoo buhatan. Muingon pa, kana. Wala na kana sa ato. Face out na kana nga sugo. Nga sa may gipuli ka ng imong binuhat.
Nagbuhat kag imong gituling. Ngayon, face out na nga suko. Kana wala na nga suko. Sa una ra na. O sa ila ra na. Mas maayo pa na lang ako no kung ako ay mo katingala. Kung ako ay papilion, magbuhat ang atong kaugalingon versus tinigsugo nga gibuhat sa Ginoo nga iyang gisugo sa mga Israelita o kung atong buhaton, mas maayo pa na lang kaya na lang gisugo sa Ginoo sa ira atong buhaton kay gisugo mo gid sa Ginoo kaysa kining ato nawa ra maging kasubuan. Yan gibuhat pag nato. Kita ra bay nabuhat. Ngayon pa din gipakadoktrina nila sa ilang pagpanudlo ang kalagdaan nga hini mo lamang pangataan. Naghantag mga sibang buhat. Karon, pareha, di na mo malain na. Pareha na ko na ng mga pastors appreciation man. Kana mga pastors appreciation man, ginutang sa Biblia, nagisugo na sa Ginoo. Pero naanay man karon sa pastors appreciation. Man na mabasa. Nga naanay ginutang nila, nagisugo sa Ginoo. Mag-celebrate ka mo og pastors appreciation man. Mother's Day karon. Father's Day of Mom. Father's Day karon. Haman ang Children's Day. Naasap. Yapo. Diba? Isa may tema sa Children's Day. Children, obey your parents in their life. For this is right. Honor your father and your mother. Mabagot? Wala. Ang kuwan na dito, celebration kayo. Rights of the children. Children's rights. Pero ang parents' rights, wala na. Nakamangka na sa children's rights. Wala mga rights. Pero kung mag-obey kita sa Ginoo, mubalik kita sa iyang sugo. At iyang sugo ang atong kinuhaon. Ako di mo kailangan na i-appreciate. Ingon pa sa Ginoo, kamu, nangita kamo pagdayeg nagikan sa tao. Dinigikan sa Diyos. Isaway ka na niya sa una mga tao alam mo. Wala nila ginahin. Kung gusto mo nilagay kong siya. Sabi mo, isa ka butagya sa church mo, maning delikado. Ang usa ka church, pag doon na ganit kayo buhaton diyan, mahimo mo ng doktrina madugay. Mahimo ng tradisyon, mahimo na rin siyang doktrina. Kunya, makasalak na dahil itong di mo abin. Kaya mahimo naman ito sila pasinupako. Kaya hindi mo naman tradisyon. Nabatasan na magod na ito dito, pero mo ba dito mo abin? Di ba? Di mo ko-operate, di mo participate. Ngayon na. Wala ang danger pag doon na tayo mga pagalingon diya sa church na wala na isuko sa Ginoo. Kaya mahimo na itong doktrina ang mga butang na wala isuko sa Ginoo. Pero ang goal dapat magpahimuon kita sa Diyos pinaagi sa pag-obey kaniya. Saan man sa nato pag-obey kaniya kung wala na to kung iyang mapulong yung pa ni Jesus sa Lucas 6:46 nagtawag ka mo manako Ginoo, Ginoo, apa dili mo buhat sa gisulti ko kaninyo. Ya ako ka nang gitun-an. Wala man mag-ingon ang Ginoo nga. Nagtawag ka mo kanako Ginoo, Ginoo, apan wala ka mo, Nagtawag ka mo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mo buhat sa gisulti ko kaninyo sa New Testament. Sa mo na. Wala. Ako ka nang gisusi ba? Wala siya maingon nga. Nagtawag kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mo buhat sa gisulti ko kaninyo sa New Testament. Laki sa pagiging ara. Ana, wala ako sumpay malaki. Di ba? Unya, di ba? Naatay mabasahan nga mga pagtulunan na applicable na angay na ito buhaton sa Old Testament ang mga kaigsuoran na dili sa Old Testament na. Diyan sa New Testament. Di ba? So ang ako ginatulog sa inyo karon gin-encourage ko kamo nga tinguhaon ta kay di ay kining Dios nga atong gialagad matud pa sa Hebrewanon kapitulo 1 ini patigsulti niya karon continuation lang kami sa iyang patigsulti kaniya to
Kining Dios nga nakigsulti karon mga kaigsunan. Mao ra kining Dios nga nakigsulti kaniya to. Mao ni ang one God kanang ang Dios nga nakigsulti kaniya to. Mao ra ang Dios nga nakigsulti kaniya. Hebrew 1 kapitulo 1. Versikulo 1. Mato kaniya. Sa daghan o nagkalilain mga paagi, ang Diyos gisulti kaniadto sa karaang kapanahonan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Ang Diyos daw gisulti ngadto sa ilang mga ginikanan sa mga Israelita. Ngadto sa ilang mga ginikanan, ang Diyos nakigsulti ngadto kanila. Pero ang pagsulti niya ngadto kanila sa nagkalain nga paagi. Karon, madot na sa verse 2. Ingon. Apan ining kaulahi ang mga adlaw, siya misulti kanato pinaagi anak. So mao na ng Dios nga nakigsulti. Dili nga lahi ang Dios sa New Testament, lahi ang Dios sa Old Testament. Mao ra nga Dios nga nakigsulti. Siya ra nga Dios. Adunay kalainan sa iyang pagsulti. Kay karon misulti siya pinaagi anak. Unya, asa man ang Dios nga nakigsulti. Ingon pa ni Jesus diyan sa iyang sulat, pinagi ni Apostol John. Ang nakigsulti mao ang amahan, unya ang amahan nga nakigsulti naa daw sa sulod niya. Ingon pa niya. Juan kapitulo 14. Na may request din ni si Tomas. Ikon pa niya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ikaw kaingon. Kung saan man namo sa pagkatultol sa dalan. Si Jesus nito ba kaniya, ako mao ang dalan, kung ang kamatuoran, kung ang kinabuhi. Walay bisang kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung pinaagi ka nako. Verse 7. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila sa punta kamo sa akong amahan. Sukat karon nakaila na kamo kaniya o nakakita na kaniya. Karon si Filipe, ingon pa niya. O si Filipe, ingon pa niya, Ginoo, ipakita ka namo ang amahan. Ipakita ka namo. Ingon pa niya, igo na ka namo. Tatagbaw na sa amo, basta makita lang ang amahan. Verse 9. Si Jesus mitubag kaniya, kadugay ko nang pagikuban kaninyo. O wala kapag ay makaila ka nako Filipe, ang nakakita ka nako nakakita sa amahan. Naon sa bang miingon man ikaw, ipakita ka namo ang amahan. Wala ka ba di ay magtuo nga ako anaa sa amahan o nga ang amahan anila ka nako. So dili di ay nato pangitaon ng amahan, bulag kang Ginoo. Kay kung asa si Ginoo, naa sa iyang sulod ang amahan. Dili ta makaingon nga ang amahan na dumi sa iyang tupad, kay nagtupad silang duwa. Gipangita bitaw nila ang amahan, ipakita sa ano ang amahan, di lang siya sa Ginoo nga. Wa man siya English sa Ginoo nga. Tanaw Filipe ang amahan. Naako sa iyang tuo. Naako sa tuo nga bahin sa akong amahan. Wala man siya magingon anak. Ang iyang pagtutlo ingon niya, ang amahan nga imong gipangita nga imong gusto makita, Filipe, naa sa sulod nako. Ako ana sa amahan, wala ka ba ni magtuo nga ako ana sa amahan, ug ang amahan aniya ka nako. No? Di ba? Panayon ta. Ayon pa niya, kadugay ko ng pagikuban kaninyo, wala ka pa rin makailangan ako, Filipe. Ang nakakita ka nako, nakakita sa amahan. Naon sa bang niingon man ikaw ipakita ka namo nga amahan? Hindi man mahimo nga ipakita. Kay kung asa si Ginoo sa amahan ko, uban kaniya. Kaya ang amahan asa man. Matod pa niya sa verse 10. Wala ka ba rin magtuo nga ako anaa sa amahan o nga ang amahan niya ka nako? Ang mga puno nga akong gisulti kaninyo, wala ko kini isulti sa akong kaugalingon. Wala ko isulti kini sa kaugalingon kung pagulutan Ginoo ang amahan nga nagapuyod sa sulod nako, siya mo ang nagahimo sa iyang mga bulan. Kinsa ang nagigsulti? Si Ginoo. Apan ang tinuod nga nagigsulti? Ang amahan nga naa sa sulod niya.
Kinsa man ang tinuod nga nagasulti sa ning ako nagasulti. Nakita ninyo akong baba nagasulti. Di ba? Pero kining lawas lang gini. Ang tinuod nga ako, di inta ninyo makita, nasa akong sulod. Kay mato pa ni Apostol Pablo sa atong gibasa ganina sa 2 Corintios 7, ingon pa niya, niya kita sa atong puluyanan. Mas palabihon na ito nga wala na unta ta sa atong puluyanan, naroon to na tas Ginoo sa manang gisgutan niya puluyanan, kini mga tulawas. Mato pa ni Dionisio ang iyang lawas mo ang puluyanan sa Dios, templo sa Dios. Mato pa niya ang amahan na sa sulod niya. Kung saan amahan ang kinsulti pinangitan niya. Ang problema kanino man nadungan na lugar na. Naapa ang amahan sa iya, naapa si Dionisio, duha sila. Di ba dumag yun? Maproblemahan din kita kung ato ka ng susihon sa tawhanon na pagpanabot. Pero kung ato ka ng dawaton pinaagi sa pagtuo, nga mahimo di ay ka na. Nga ang Diyos makiksulti ka nato pinaagi ka na, kay siya nagpuyo ng itong maong laos. Dawaton nato pinaagi sa pagtuo, bulahan kita. Kaya matod pa niya, bulahan ka itong nagtuo, isan wala makakita. Atong ipadayon mga igsoon. Verse 11, tuuhi ako ninyo nga ako anaa sa amahan mo, ang amahan ani ka nato. Tinangan daw atong tuuhan. Nga ang amahan na sa iyo. So ang Diyos nga atong ginaalagad, ang Diyos nga atong isimba, ang atong ipamita nga mo, atong amahan, naadiha kang Diyos. Mao na nga sige ni Jesus, ang amahan ng atong isimba, diha kang Diyos. Dili pwede nga mubalita. Diha kita sa iyo. Amen. Mao na mga kaigsuonan nga dapat sundo na to ang sulti ni Jesus kay maura ka na nga Dios nga nagigsulti kanila sukat kanila. So kung unsa may ang sulti kani adto, sulti kadto sa Dios. Nga mao sa gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. Kana di ay ang verse mga kaigsuonan nga Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang yesterday na ana, dili mao kana nga nakasulod lang kana sa New Testament. Ang yesterday na ana, bisan pa dito sa Genesis. Mao na ang naapil sa yesterday. Nga in the beginning, God created the heaven and the earth. Ang yesterday na ana, ginakit, bisan pa kadto mga kaigsuonan na in the beginning was the Word and the Word was with God sa John chapter 1. Di lang kayo, the same yesterday. Katong sukat na tao si Jesus, mao to dito nagsugod ng yesterday. Ambot lang kung inyong susihon o diha okay. Pero ang sa akong pagsusi, ang yesterday na ana, kadto yung nagsugod na ang Diyos na nagsulti mga kaigsuonan. Ang Diyos nagbuhat sa langit ug sa lupa. Usa kinahanglan nga atong panandungon ni atong kinabuhi karon nga ang Diyos nga nakigsulti ato untang mapahimutan. Amen. Pinaagi sa pag-obey. O di ato kini i-apply sa atong kinabuhi. Kay ang tao nga masinungtanon sa Dios makabaton sa tinuod na talipay, tinuod na kalinaw. Ang kaproblemahan na nato kay pareha karon ana, asawa, magpasakot ka mga masinungtanon sa iyong bana na malisod mo na. Wala mo sila. Niya, di ba? Maala mo ito. Ay, naman ang pastor mo buo, utang ang atong bana, dapat dili. Isip mo ka na kain ng buhay. Ang saan ka bang na mo ngayon napili? Nakabaton ka magpala ngayon anak. Yan, na sa iyo mo magdesisyon. Basta kayo hindi yung siguro ang asawa, magpasakot ka sa mong bana, na masinuntan. Okay ka magpasakot na, ako sabi mo ang magsawa. Basta kayo mo ka na yung siguro. Nagkaroon ang bana isa, hindi ko masan. Bana, hindi ko mga asawa. Mga bana, hindi ko mga inyong masika-asawa. Yang reklamo sa bana ko sa mani, basta akong asawa mo, okay mo. So, hindi mo nalikili. Hindi kaya ito ito pagpili, hindi mo na alam, muna din sa inyo, pag-igong ba kanila? Nakutayan, hindi mo kala, kaya bulahan ka, kung nakutayan. Nga magkapahingot ka sa Ginoo, nga igong-igong, makano may subo sa Ginoo. Abi
ninyo mga igsunan, ako ning isgutan kay wala ta masahay kano sa mubalik ang Ginoo. Unya naa pa ang atong pamilya. Niya ang atong pagsugod sa Ginoo, ang atong pagmahimuot kaniya, ang atong kanang gina-practice sulod sa atong pamilya. Niya ato ka nang madala sa iglesia o madala sa atong palibot. Hindi man pwede na ang pagsugod nato sa Ginoo dito sa atong tiguman. Ito na sa atong panay. Pagsugod. Atong kaugalingon. Ang mga anak, isuko nga, kahuro ng amahan ng inahan. Kaya aron kung mahimo na sa kamong amahan ng inahan, kahuro na sa biyakan kami. Hallelujah. So, wala ka masayod kanos tama ng atong pagbulat sa pagbalik sa Ginoo. Ang importante, magpadayon kita sa pagbantay sa sugo sa Ginoo. Sa sugo niya, sa katapusan mga kaigsunan, ang sugo sa Ginoo, mao ni Juan Kapitulo 13. Juan Kapitulo 13, versikulo 34 o 35. Ako, maghahatag ka ninyo bagong sugo, nga kinahanglan ng higugmaay kamo ang usa sa usa. Maingon, nga ako na higugma ka ninyo, kinahanglan ng higugmaay usa kamo ang usa sa usa. Hindi mo yung model, ang iyang kaugalingon, kung ang sao na ito, pag-higugma ang usa sa usa. O diha na sa atong pamilya magsugod. Diha na sa atong pamilya. Una-una aga ni, pag wala, dito mapakyas ka sa gugma sa pamilya, di ka ganahan simba. Kaya kaulit mo ka sa atong kauban. Di ka ganahan ka sa simbahan, may gugma niyang Ginoo. Di ka pasuko ka tadi, di ka ganahan ka tubang. Madala na to. Muna tayo kauban sa panimalay nga itong kaulitan. Kabutan, kalibutan, di ka ganahan matubang sa Ginoo. Kung matubang magigiyamon ka, bisa di ka makapasaylo. Mali pa ang Ginoo. Kaya yun ang Ginoo. Pasaylo ang kasalakan ninyo. Hallelujah. Di ba? So ang atong dalon, niining mo sunod, nga bali isa na sa katupid, nga patihak o lumayan sa inyong atong kinabuhi, nga matiwas na sa nato ang lahat na sa katuid. Ang pagkinabuhi, sa pagpahimuot sa Ginoo, diha sa pagtuban sa sugo, ang pagkinabuhi. Kaya ang gugma, di mangawat, ang gugma, di mamatay, ang gugma, di mamatay, ang gugma, di maglunod, ang gugma magpasaylo, ang gugma maluluyon, ang tanang maayo na aga sa gugma. Kung sa ang inyong pamilya magkahiusa, ang akong pamilya magkahiusa, mubarog, munahutay, kung ang gugma, noon anong kawila. Sa tibuok, hangtod, mubalik na ang Ginoo. Kaya gahulat kita sa iyong pagpalit. Kunya, magsugod naman sa tag-ihap ani, ugma. Isa uno na sa another ng isang katuwid. Ihap na sa katuwid na lahutay ani. Hindi man lahutay sa kumita la kwarta. Lahutay kung makapahimuot ba kita sa Ginoo. Lahutay sa pagkinabuhi ng mga pahimuot sa Dios. Kay samtang kita nagalinguhan sa pagpahimuot sa Dios, nalipay sa ang Ginoo kanato, ang pamilya nato, pananagihan. Kay ang nagpuyo nga nagkahimusa, kalimutan sa Diyos. Wala'y tao nga magpuyo na magkahimusa kung wala ang lupa. Ang atong pamilya. So ulit matagaron sa atong panimalay. Atong balunong ka na. Ang pagpahimuot sa Ginoo pinagi sa pag-obey kaniya nga mao ang pagigugmaay sa usa-usa. Unsa ang pagigugma sa mga ginikanan sa ilang anak? Hindi ba naman ko anak? Di ba? Ang mga ginikanan, kabalong ang inyong mga anak, dili perfect. Usahay masipyat, tinutungod sa gugma sa ginikanan, taluyan ang anak, pasiloon ang anak. Banaw kasawa pa o gyapon, di mo kasawa, dili perfect, mapakyas. Di ka maglunod sa imong kasawa. Kasi iloon nimo. Kaluyan nimo. Maayo ang relasyon. Mao gyapon ang bana. Ang asawa, nakita nimo imong bana nga dili man perfect. Masayo. Kasi mo, hindi mo imong bana. Kaluyan nimo. Mauro gyapon na siya. Nalobi ka itong bana o kasawa nga namiya na, agaro yung nagyapon to, kasi namiya na to. Ano nagyapon na?
Yung kanamiya naman, dinatarago pa sa iyon. Sa iyon ang gabot. Aron kung magkita ang galing mo, wala kayo dautan sa inyong sulod. Mga ginikanan ka namiya sa ilang mga anak. Kaluhi. Ang ginikanan. Nga namiya na sa inyo. Kaya ilan namang ipasagdan. Alam kaluhi ilang yapon sila. Pasaylo ka. Kaya nga naman, ingon pa sa Ginoo sa itong ibasa kanina. Wala kumuanhi para sa mga matarong muli sa mga kasasala. Aron sila mag-inulsod. Iampo, makahinulsod unta na sila. Kita, mag-inulsod ka. Kung sa mga ito mga kapagkasa. Hallelujah. Amen? Yan ang kataman mga igsoon sa atong pamalandong, sa pulong sa Ginoo, o ginaot, nga sa atong paningkamot, kung sa atong mabalong yung sugat na ito ano, hindi pa mataramta sa mga itong sugat ng liyo. Kung anong problema gano'n, kung saan itong sugat ng liyo, magbilat pinalita. Hindi niya alam, kasi bakit yung buhaton, ibang utong-utong tingamin din yung motor, kaya mo ba, kasama naman tayo, magbubog ako kalino, ayaw. Magkuba yan na. Maguskat para ng kalino. Magsaba-saba. Ayaw magsaba-saba. Pamalandong mo diya sa Ginoo. Kaluya akong pamilya. Abot ani karong ihap na muna mo sa tuwing. Ang among paglaom na mubalik ka. Makabarog din ang ito siya pagkain. Kini mga suliran na mo. Mga sakit. Mga manaayo. Ang tuwing ka. Kaluya ni Lord. Na makalawot kayo. Maayo tayo. Di ba? Tanan, ayaw sa Ginoo. Dito ka sa Ginoo magsaba-saba. Ayaw, sige, ang iyong tingog sa magsaba-saba. Di kalimutan natin sa Ginoo. Sa Ginoo, tabangin niyo sa among mga kinanglan. Amen? Inanay. Kaya kung kalimut mausik, sayang nga ba. Okay? Hindi lang hindi ganahan mag-ampong pastor. Isa di mo ganahan, pariharang niya ko na sa di mo ganahan mo kaon. Kaon lang yun para makabasto. Di ba? Amen. Kung di mo ganahan ampo, parikamot mo, ampo lang niya po mga anak. Isa di ka ganahan, ampo lang niya po. Ano man, para makabasto mo lang yato yung espiritu. Ma-discoveryhan na rin mo lang, ganahan na rin nag-ampo. Kaya, sige naman. May tarong naman. Di ba? Anak. So, kunya, sige, magbasa ka sa Bible. Mga anak, basa ikaw, magbasa mo, magbasa. Pwede na mga ito. Pero ang uban madili available ay pagkasuko ka asa. Ang uban ano ang ana, ay na pa magag-wild ka daw niya nina. Kung kinsa na lang available nga na, ala tiguma. Dahil katong wala niya, iyan mo na ito gabin. Ano yun? Kaya mo ni ang sumpay sa itong Bible study itong naging domingo, nga kinsa itong dato, may mangatag sa kabos. Ay ang gikinahanglan sa kabos, naa sa mga dato. O ang gikinahanglan sa mga dato, tuwa sa mga kabos. Di ba? Complementary ang tinamuno. Di ba? Sa manindog ka mga igsoon, atong dahi ko ng Ginoo.